Test. Good morning po sa bawat isa. Kung mayroon pong sa labas na, pwede na po tayong pumasok at magpuri sa Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo at ihanda natin ang ating mga sarili sa papuri sa Panginoon. Sa mga talata po sa mga Psalms, talagang itinataas po ang pagpupuri sa Panginoon. At kahit na anong pakiramdam, pupurihin pa rin ang Diyos. Amen po? At iyon ang gagawin natin. Anuman ang nararamdaman natin this morning, anuman ang mga bigat sa ating puso, ibigay natin yung papuri sa Panginoon. Kasi karapat dapat siya. Okay? Hindi po ito pasasalamat, kundi ito'y papuri kung sino siya, kung ano siya. Siya ay Diyos na makapangyarihan. So purihin natin siya. Amen po. Sabi po sa Book of Psalm 150, praise Him with timbrel and dance. Praise Him with stringed instruments and flutes. Praise Him with the loud-sounding cymbals. Praise Him with the clashing cymbals. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Susunod tayo sa chant, okay? Let everything That is breath. praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that is breath that is breath. praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise on the mountain. I praise when I'm sure. I praise when I'm doubting. I'll praise when outnumbered. I praise when surrounded. His praise is the waters my enemies drowning. Amen. As long as I'm breathing, I got a reason to praise the Lord, oh my soul. Yes, praise. Praise the Lord, oh my soul. I praise when I feel it. I praise when I don't. I'll praise 'cause I know you're still in control. My praise is the weapon. It's more than a sound. Amen. Oh, praise is the shout that brings Jericho down. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord. Oh my praise. Praise the Lord. Oh my soul. Amen. We praise Him. We praise Him for who He is. And Hannah, when she was praying, when she's dedicating her son Samuel to the Lord, he said, Lord, there's none like you. There's no one like you. And that's true. There's no one like our God. Amen. Yes. There is no one like a God. There is no one. There is no one like a God. There is no one like our God. One more time.
There is no one like her. There is no one. There is no one like her God. There is no one. There is no one like her God. Yes. There is no one like her God. There is no one like her God. Wala kang katulad. 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 Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad. There is no one. There is no one like our God. 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 Praise and glory. Praise and glory. Honor and strength unto our God. Unto our God. Matchless, endless, love unrestrained. This is our God. This is our God. Praise and glory, honor and strength unto our God. Unto our God. Matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Everyone, there is no one like our God. There is no one. There is no one like our God. There is no one like our God. There is no one like wala kang katulad. 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 Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. Praise! Praise the Lord, oh my soul. Yes, God. Praise the Lord, oh my soul. Praise. Praise the Lord, oh my soul. One more time, praise. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it? One more time. I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? We're singing. Praise the Lord, oh my soul. Amen. Yes, we're praising Him. He's worthy to be praised. And we're not going to be quiet. Amen. Yes, God is spread. Down the spread. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Let Praise every the leg. Let everything. Let every friend Down the spread. that is spread. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Amen. Kung hindi tayo sanay sa loudness and ingay, well, magsanay na po tayo kasi pagdating natin sa heaven, ay 24 hours po ang worship doon. And hindi po tahimik. Okay? Because everyone will bow down at the feet of God. Doon po sa Revelation 4, i-describe po doon yung nakita ni John sa heaven na yung mga elders, they lay down their crowns at the feet of the Lamb. Yung pong crown na yon ay hindi yun sa mga karangalan niya. Ito po yung mga achievements, yung mga rewards, yung mga victories over everything. At yung mga natanggap na yon ng mga saints na to, inihahandog nila lahat sa paanan ng Panginoon. Ngayon pa lang, mag-practice na tayo na everything that we receive, we lay them down
at the feet of Jesus because He is worthy. It's not us, it is the Lord. It is the Lord. Hallelujah. All the saints and angels bow before your throne. All the saints and angels bow before your throne. All the elders. All the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing, you're worthy of it all. Yes, oh God. You're worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Let's sing that again. All the saints and angels. All the saints and angels bow before your throne. All the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing, you're worthy of it all. Yes, you're worthy of it all. Hallelujah. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Sing that again. You're worthy of it all. You're worthy of it all. You're worthy of God. You're worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Now think about it right now. What did we get? What did we receive from the Lord? And it's just proper to return it back to God and say, Lord, use this for your glory and honor. Be glorified. Be glorified. And this is where we're getting our strength. When we bow down at the feet of Jesus and we worship Him, we lay down everything, then His power, His presence can fill us, regenerate us, make us new, and then our strength will be renewed like the eagles. You shall run and not be weary. You shall walk and not faint. Hallelujah, hallelujah. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, that's our praise going up to heaven. Rise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, Day and night, night and day, let incense praise rise. Jesus. Day and night, night and day, let incense rise. Day and night, night and day, let Hallelujah. rise. Glory to your Day name. and night, night One and more day. time. Day and night, night and day. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day. You're worthy of it all.
You're worthy of it all. Hallelujah. For from you are all things, And to you are all things. You deserve the glory. Sing that again. You're worthy of it all. You're worthy of it Yes, you're worthy, oh God. all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Day and night and day, let's praise Him. Yes, Lord. day and night, night and day, let incense That's our praise, praise. Day and night, night and day, let incense Day and night. Day and night, night and day, let incense arise. day and night, night and day. I Exalt thee. Yes, oh God. I exalt thee. I exalt thee. Yes, oh Lord. Oh I exalt thee. Lord, I exalt thee. I exalt thee. I exalt thee. Oh Lord. Hallelujah. You're worthy of it all. You're worthy of it all. Far from you. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. One more time. You're worthy of it all. You're worthy of it all. Yes, you are worthy, oh God. You're worthy of it For all. from you are all things. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Hallelujah. Yes, oh God. You deserve the glory and the honor. Wala kaming maipagmamalaki, Panginoon, sa inyo. But in spite of everything, in spite ng aming imperfections, Lord, you receive us by our Lord Jesus Christ. Tinanggap nyo kami, Panginoon. And even our offering of praise, you receive this, Lord, because of Jesus. We're not worthy, but Jesus is worthy, oh God. You're worthy of all our praise. Let's sing that again softly. You're worthy of it all. You're worthy of it all. Yes, oh God. You're worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Amen. He deserves the glory. He deserves the glory. Amen. Let's give it to Him. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. You are worthy. You are worthy. Amen and amen. Brothers and sisters, let's remain standing and together let's read the passage for today.
coming from Psalms 84, 5 to 7, and says, "Blessed are those whose stress is in you, whose heart are in on pilgrimage. As they pass through the valley of Baca, they make it a place of spring. The autumn rains also cover its poles. They go from strength to strength, till each appear before God in Zion." Together, brother and sister, let's open our eyes, open our hearts, and open our ears to welcome the good news that will be bring with our Pastor Levi Mendoza. Manatili po tayong nakatayo, lumapit tayo sa Diyos. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataong ito na narito kami sa lugar ng pagtitipon upang ikaw ay sama-sama naming sambahin, awitan, purihin at italaga sa iyo ang aming mga buhay at ipagkaloob sa iyo ang papuri sa lahat ng mga bagay na pagpapala na aming tinanggap at natamo mula sa iyo, Panginoon, sa nakaraang mga araw ng aming buhay. Narito kami, Panginoon, hindi lang dahil nakasanayan. Narito kami, Panginoon, sapagkat sa puso namin ay mayroong pananabik, Panginoon, na ikaw ay sambahin, ikaw ay purihin, ikaw ay pasalamatan at mapakinggan ang iyong salita upang kami ay mapalakas. Sa oras na ito, Panginoon, dinudulog ko po ang bawat isa sa bawat sitwasyon na aming kinakalagyan. Hinihiling namin, Panginoon, na pagkalooban mo kami ng kapayapaan, na ang bawat kalagayan namin, lalo na ang mga mahihirap na kalagayan, ay hindi mo nalilimutan, hindi nalilingid sa iyong paningin, at hindi lampas sa iyong kapangyarihan. Kaya, hayaan mo na kasama ng paghahandog ng aming buhay sa iyo, ay amin ding itinata sa iyo ang bawat sitwasyon. Sa oras na ito, Panginoon, samahan mo po kami at patuloy na pagpalain. Ipagkaloob mo ang mga bagay na totoong kailangan namin, Panginoon. At sa araw ng pagsambang ito, Panginoon, alam naming hindi ikaw ang aming pinalalakas sapagkat ikaw ay hindi nagbabago noon, ngayon, at magpakailan paman. Kundi kapag ginagawa namin ito, kami yung lumalakas. Kami yung tumatatag, kami yung tumitibay. Kaya po, Panginoon, hayaan mo na hindi namin malampasan, Panginoon, ang mga bagay na nilaan mo, itinalaga mo sa amin sa araw na ito. At huwag mo ring lalampasan ang bawat isa, Panginoon, sa anumang sitwasyon o kalagayan ng kanilang buhay. Binabalik namin sa iyo ang lahat ng papuri at hayaan mo na ang buong araw na ito at ang buong oras na lilipas ay maging oras at araw ng pagsamba sa iyo. Binabalik namin sa iyo ang lahat ng kapurihan, pasalamat sa pangalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Ang lahat ay magsabi ng Amen. 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 Good morning. Batiin mo yung katabi mo ng isang good morning, isang malakas na good morning. Morning. Okay, malakas na good morning. So, hindi ko alam kung ano ang pinanggalingan ninyo bago kayo pumunta dito, ano ang sitwasyon mo. Kahapon, ano yung kalagayan mo itong nakaraang linggo, ano ang iyong mga naranasan. But, isang bagay ang alam ko, ang Diyos ay hindi nauubusan ng paraan upang pagkalooban tayo ng kalakasan. Amen? Amen. Minsan pa, palakpakan natin ang Panginoon. Yung binasang passage kanina sa awit 84 verses 5 to 6, nais kong basahin sa Tagalog. At sabi ay ganito, ang sa iyo umaasay, masasabing mapalad din. Silang mga naghahangad sa Sion ay makakarating. Habang sila'y naglalakbay sa tigang na kapatagan, tuyong lupa'y binabaha sa maagap na pag-ulan. Habang sila'y lumalakad, lalo silang lumalakas. Batid nila na sa Zion ang Diyos nilang hinahanap. So pagpalain ng Panginoon ang kanyang mga salita ngayong umaga at pagpalain ng Panginoon ang bawat isa sa atin. Taas ang kamay ng mga may tagumpay na tagumpay na nakamit sa buhay. Amen, no? Ngayon ay
panahon ng graduation season. Yung iba tapos na. Ewan ko kung may gagraduate pa. Taas ang kamay ng mga gumraduate at gagraduate ngayong taon. Taas kamay, taas kamay, taas kamay. Taasan ang kamay, mataas, proud. Yan, praise God. Hallelujah! Palakpakan natin ang mga kapatid natin na hindi ka man graduate, pero nakumpleto mo ang taong ito, praise God! Isang tagumpay, yan, no? Sa susunod ay next level ka na. So marami tayong tagumpay na mga tagumpay na nakamit. Subalit sa kabila nito, alam ko, may mga kabiguan ding nararanasan. Amen? Taas ang kamay ng mga honest, may mga kabiguan din nararanasan sa buhay. Okay, totoo yan, no? At may mga aral mula sa mga karanasan. May mga masasayang sandali. Tingnan mo nga yung katabi mo, mukha bang masaya? Mukha bang masaya? At may mga sandali na parang gusto na nating kalimutan. Sana hindi na lang nangyari. May mga panalangin na tinugon ng Panginoon. Praise God. Sino sa inyo may mga answered prayers? Answered prayers, tinugon ni Lord. Hallelujah. No? At may mga panalangin ding hanggang ngayon ay hinihintay natin ang sagot. And the fact still remains that hindi tiyak ang magiging kwento ng ating mga araw na darating, mga daraang buwan, daraang taon. Pero mahalaga na sagutin natin ang tanong na ito. Papaano mo gustong harapin ang buhay? No? Papaano mo gustong harapin ang buhay? From what position do you want to operate your life? Mahalagang tanong, di po ba? Position of excitement. Taas ang kamay ng mga excited pa rin sa buhay. Tingnan mo yung katabi mo, mukha bang excited yan? O excited na matapos na yung sermon? Kakasimula pa lang. Or position of exhaustion. Pagod. Nung pumasok yung taon 2026, marami sa atin inspired. Puno ng goals, new plans, new prayer requests. Pero hindi pa nangangalahati yung taon. Malapit na, May na ngayon eh. Next month, papasok na yung ika-6 na buwan ng taong ito. Ang bilis, ano? No, hindi pa nangangalahati, baka meron, ubos na yung lakas. Nakakailang hakbang pa lang, pero hindi makarekta, no? Sa bigat ng daladalang pasanin. At ito ang dahilan kung bakit marami nagsuswitch na lang sa survival mode. So kapag tinanong mo, ang sagot, kahit papaano. Kumusta ka? Eto, nakakaraos kahit papaano. No, ang panalangin mo na lang, sana makayanan ko. Sana kahit papaano makaraos uli. Bahala na kung ano mangyari sa taong ito. At kapag tayo ay napunta na lang sa survival mode, nawawala na tayo sa ating goal. Hindi na goal ang pinanggagalingan ng ating mga bagay na ginagawa, kundi yung basta makasurvive na lang. Sa totoo, may dahilan naman talaga kung bakit marami ang sa halip na excited, exhausted. Kasi hindi naman nalilingid sa atin na mismong ang ating bansa in reality ay nasa survival mode. Lahat nagtataasan. Pati presyo ng kuryente na marami ang nagrereklamo. Pati sa dahilan kung ba't tinataas ang bayad nito. Kapag ikaw ay pamilyadong tao, may responsibilidad ka siyempre. Kapag kayo negosyante, nag-i-invest ka ng pera. Kapag kayo ay career person, nag-i-invest ka ng lakas, oras, talent. O kahit ikaw ay simpleng nagtatrabaho para kumita, dama natin lahat yung bigat na dala ng buhay. Amen po ba? Totoo ba yon na may bigat na dala ang buhay? No? Yung iba may pera pero may bigat pa rin. So, kung ikaw ay may anak, iniisip mo ano magiging kinabukasan ng anak ko. Magkano na ang presyo ng diesel kapag 20 years old na ang anak ko? Kung ikaw ay average earner, sobrang pagpaplano ang ginagawa mo kung paano makakapagtipid para lang makaraos. So ito ay ilan lamang sa mga dahilan kung bakit maraming tao
kahit bagong gising, pagod. Kahit araw ng sweldo, pagod. Kasi sinusweldo mo pa lang, nagastos na. Pero, ibahin mo yung katabi mo. Hindi yan pagod. Pagod na pagod. Kahit anuman ang nagbabadya sa darating na mga buwan ng taong ito, dapat, kung may Diyos ka, dapat excited tayo. Amen! Parang di naman sagot ng mga excited dyan anyway. So, dahil dito po, na walang nakakatiya kung bubuti ba o lalala ang giyera, bubuti o lalala yung sitwasyon ng ating bansa, ang kalagayan ng mundo, kalagayan ng buhay mo. Hindi po ito statement ng kawalang pananampalataya, ito ay statement ng pagkilala ng realidad ng buhay. Pero habang tayo ay lumalago sa pananampalataya, natutunan natin na maging ang mabuti o ang masama, minsan inaalaw ni Lord bilang bahagi ng pagsasakatuparan ng kanyang layunin. Hindi talaga lahat ay maganda yung nangyayari. Ngayon, anuman ang hatid sa atin ng mga nalalabing buwan ng taong ito, ang mahalaga, handa tayo. Tanong mo yung katabi mo, handa ka ba? At tanong, paano magiging handa? No? Paano natin i-operate ang ating buhay sa walang katiyakang hatid na mga kaganapan sa ating paligid? And this is my proposal to everyone from the book of Psalm, chapter 84. Let us operate it from strength. From strength to strength. Everybody say, from strength to strength. Pwede bang banggitin natin ng may lakas? From strength to strength. Okay. Wala sa laki ng katawan ng lakas, mga kapatid. Wala sa, bukol ng muscle sa tamang pwesto, ang lakas. You can become a strong person kahit mukha kang mahipan lang ng hangin ay matutumba na. And anong strength ang tinutukoy natin dito from the very words of God that we have read? Psalm 84 verse 5, sabi dito, blessed are those whose strength is in you. So ang sabi dito, if we want to operate our life from strength to strength, we need to identify what kind of strength is it that we need. And according to verse 5 of Psalm 84, it is a strength that starts in God. Strength begins with where you draw it from. Doon pa lang sa pagkukunan mo ng lakas, malalaman mo na kung gaano ka magiging malakas. Hindi sinabi ng Bible na mapalad ang mga malalakas. Ang sabi ng Bible, pinagpala ang mga taong ang lakas ay nasa Diyos. Amen. Ang linaw nung kinanta natin kanina. Pinagpala ang mga taong ang lakas ay nasa Diyos. Operating your life from the position of strength has nothing to do with your own strength. Lahat ng mga great women and men of God na kinilala sa Old Testament hanggang New Testament, pinili sila ni Lord. Hindi dahil may taglay silang kalakasan. Nagawa nila yung mga pambihirang mga tagumpay, hindi dahil mahuhusay at magagaling sila. Ang totoo, may mga taong talagang magagaling, mahuhusay, matatalino, maraming alam. Totoo yon, may mga ganon talaga. Sana all, no? Pero hindi lahat ganun eh. Pero salamat na lang sapagkat hindi iyon ang sukatan ng kalakasan. Example number 1, si Samson. Si Samson, pinagkalooban ni Lord ng literal na lakas. Literal na physical strength ng mga pagkakataong yon. Galing kay Lord ang kanyang lakas. Hindi dahil sa kanyang sariling kamatsyuhan. Si Moises, puro reklamo pa nga siya, puro statement of disqualifying himself sa pagkatawag ng Panginoon. Kasi bakit ba
of all the time na tatawagin siya, bakit yung panahon na siya ay 40 taon na sa pastulan? Bakit hindi nung siya ay nandoon sa palasyo? Si Gideon, at narinig na natin ang tungkol kay Gideon, di ba? At ang iba pa mga propeta, si Jeremiah, umamin siya, walang sapat na lakas para gawin ang pinapagawa ni Lord. Look at that. Look at these people. They became great men and women of God, but they did not begin with strength. Hindi sila nagsimulang malakas. Thank you, Lord. May pag-asa ka pa. Sabihin mo sa katabi mo, may pag-asa ka pa kung ikaw ay nanghihina. Yung mga disciples na pinagkatiwalaan ni Lord para itaob ang buong mundo. Hindi sila mga cream of the crops. Hindi sila best of the best. Hindi sila ganon. Sila ay mga ordinaryong mga mamamayan na tinawag ni Lord. Pangkaraniwang tao lamang sila, socially, economically, even educationally. Pangkaraniwang mga tao lamang sila. Pero tinawag sila ng Panginoon at pinagkalooban, saan ang galing yung strength nila? Galing sa Diyos. Sa Beatitudes, ay mababasa natin kung sino yung tinukoy na pinagpala sa Matthew chapter 5, if you have read that. Sabi doon, mapapalad ang mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos. Wow. Tasang kami mga umaasa sa Diyos. Mapalad. Mapapalad ang mga taong nagdadalamhati. Mapapalad ang mga taong mapagpakumbaba. Mapapalad ang mga taong inuusig dahil sa pagsunod nila sa kalooban ng Diyos. Bakit tinawag na pinagpala ang mga taong ito? What made these people extraordinary, strong despite the weaknesses? Sapagkat ang pinagmumulan ng kanilang kalakasan ay ang tamang source. Sabihin mo nga, tamang source. Importante yan, ha? Yung lakas na kaloob sa kanila, hindi lang physical strength, ito ay panloob na kalakasan at kakayahang magtiis, magpatuloy, manatiling tapat kahit sa gitna ng mga pagsubok at kahirapan sa pagtupad sa kalooban ng Panginoon. Ito yung tanong sa bawat isa sa atin, saan ka humuhugot ng lakas? At ito rin yung magiging sagot kung bakit nauubusan tayo ng lakas. Sapagkat yung iba, humahanap ng lakas sa kanyang sarili. Ano sabi niya? Kaya ko to. Yung iba, humahanap ng lakas sa posisyon sa trabaho. Yung kanilang identity nakakabit sa kanilang posisyon. Sa kanilang ranggo. Yung iba, humuhugot ng lakas sa pera. Kapag walang pera, nilalagnat. Lagyan mo ng pera dito. Gumagaling. Yung iba, humuhugot ng lakas sa asawa. Yung iba sa jowa. Yung iba naman, humuhugot ng lakas sa apo. Ikaw na lang ang inspirasyon ko, apo. Sumisigla pag andyan ang apo. Ang mga magulang naman, sa kanilang mga anak. O sa ministry. Dahil may ministry ako. Okay? Pansinin ninyo at maging realistic tayo. Nakapagdudulot naman talaga ng kalakasan ang mga bagay na nagsisilbing inspirasyon sa atin. Tama? Di po ba? Nakapagdulot naman talaga. Pero pansamantala lamang ang mga yan. At kung ito ang gagamitin mong hugutan ng lakas, ang mga yan, kailangan din nila ng lakas. Limitado rin lamang ang kakayanin nila na maipagkaloob sa iyo. At papaano kung ang pinagkukuhanan mo ng lakas, mas mahina pa sa iyo? So, at kapag nawala sila, wala ka na rin. Hindi po ba? Ikaw ang buhay ko, mga ganyan. Tama na nga yung mga ganyang dialogue natin, mga kapatid. Kristiyano ka na. So,
Pero pag malinaw sa iyo na ang Diyos ang pinanggagalingan ng lakas mo, kahit mawala yung inspirasyon mo, kahit sa halip na lumakas ka kapag nakikita mo yung taong dapat ay nagpapalakas sa iyo, ay nangihina ka. Kahit dumating ang point na ito, hindi ka mauubos. Amen. Hindi ka mauubos. Sapagkat alam mo kung saan nanggagaling ang iyong lakas. Can I hear a soft amen to that? Soft amen. Amen. 28 verse 7. The Lord, pagbabasa nga po natin, 28:7, verse 7. Everybody, kung meron tayo. Okay? Ulitin nyo na lang ito. The Lord is my strength and my shield. Everyone? My heart trusts in Him. And He helps me. Ulitin natin. Ito na. Everyone? The Lord is my strength and my shield. My heart trusts in Him and He helps me. Psalm 46 verse 1. Everyone? God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble. Palakpakan natin ang ating Panginoon. So, hindi imposible na makadama ka ng exhaustion o kapaguran sa halip na excitement kahit nangangalhati pa lang sa pagtawid ng taong ito. But no matter how impossible it may seem, if you know you have an access to the source of strength. Who is the source of strength? He is the Alpha and the Omega. He is the creator of heavens and earth. He is the omnipotent God. He is the God whose availability and strength is from everlasting to everlasting. He will make His strength present in you, and you will be able to boldly declare, as Paul declared, I can do all things through Him who gives me strength. Amen? So operate your life from strength to strength. Know the source. Number 2, strength that survives hard seasons. Okay. As they pass through the valley of Baca, they make it a place of springs. The autumn rains also cover it with pools. Strength is actively revealed in how you walk through difficult seasons. Kailan ba napapatunayan ng lakas? Kapag masaya? Kapag maraming pera? Kapag everything is well? Kapag walang problema? Doon ba napapatunayan ang lakas? Paano ba napapatunayan ang maganda? Paano mo na-differentiate ang maganda? Kapag may katabing biglang tinignan yung katabi. Nagtatalo tuloy kung sino ba yung sino. So, paano natin mapapatunayan ang lakas? Paano lumalabas ang tunay mong lakas? Sabi sa camp, ang tunay na Kristiyano ay napipiga at napapatunayan kapag siya ay pagod, pag siya ay puyat, at kapag siya ay gutom. Hindi po ba doon natitest ang quality ng ating pagiging mananampalataya at ang quality ng ating kalakasan, maging ang quality ng ating kabaitan? So, difficult seasons are not necessarily bad, though it may look bad. Ayaw natin nun, di po ba? Gusto natin happy seasons. So dito sa 84 ng awit, ilang ulit ginamit yung salitang lakas. Importante po ito sapagkat ang setting ng chapter na ito ay pilgrim. Ano yung pilgrim? Isang mahabang paglalakbay na nakakapagod. Pero may mas malalim na mensahe ito. Sa verse 46, binanggit ng psalmist yung
Valley of Baca. Hindi po ito yung baka. Yung maraming kahulugan yung baka, no? Baka sakali, no? Baka na kinakain natin. Baka na pinang-aararo sa ibang lugar. On the way to the temple, ang mga pilgrims ay dumaraan sa Lambak Valley na ito. Ang baka ay isang Hebrew word which means weeping or tears. Ang Valley of Baca ay maaaring tumutukoy sa isang kasalukuyang lugar na tinatawag na Valley of Rephaim, papuntang Jerusalem mula sa kanluran. Ito ay tuyong-tuyo, hindi maganda ang tanawin dito, hindi ito convenient daanan, pero kung gusto mong makarating sa templo sa Jerusalem, kailangan mo itong daanan. Life is a journey like a pilgrimage. Ang buhay ay isang paglalakbay. Basically, pilgrimage is a literal intentional journey with a sacred destination. Pag sinabing pilgrim, religious journey yan eh. Papunta sa templo, no? Papunta sa... So, ang journey ng pananampalataya ay patungo sa Diyos. Amen po ba? Alam niyo ba yon? Na ang journey, paglalakbay natin, dapat papunta sa Diyos. Ang goal ng discipleship journey is Christ-likeness, maging kawangis ng Panginoon. Ang ultimate destination natin bilang mga manglalakbay sa mundong ito ay sa piling ng ating Panginoon sa langit. Alam niyo po ba yon? Maliwanag po ba yon sa inyo? Hindi ka directionless kapag kaway Christian. Meron kang ultimate destination at ito ay ang sa piling ng ating Panginoon. At sa proseso ng paglalakbay, may mga bagay na hindi maiiwasan. Dadaan tayo sa mga mahihirap at tuyong panahon, mga landas na ayaw mong daanan, pero kailangan mong ihakbang ang iyong mga paa. I wonder kung may mga nasa ganong kalagayan ngayon. Yung parang ayaw nang bumangon, ayaw nang mag-umaga, ayaw nang humakbang, ayaw nang kumilos. Ang Valley of Baca ay isang blessing in disguise. Sa kabila na ito ay naglalarawan ng difficult season, ito ay nagiging pagpapala. Ito ay nagiging place of springs. Sa tigang na lupa ay umaagos yung autumn rains. Ang salitang pools, do sa binasa natin sa English, isang play on words in Hebrew na ang ibig sabihin ay blessings. Sabihin mo nga, blessings. Kaya ang tuyong lugar, ang lugar ng pag-iyak, yung pag-iyak na hindi mo pinapakita sa iba, yung pag-iyak na kapag nasa CR ka na lang, doon mo siya ibinubuhos, o kapag wala nakakakita, o yung iba brave enough na magpakita ng luha, ay nagiging lugar na sariwa at nagiging lugar ng pagpapala. Anong ibig sabihin nito sa atin? Balikan mo yung mga nakaraang taon at isipin mo sa mga pagkakataon na ikaw ay dumaan sa Valley of Baca. Marahil lahat tayo may mga ganon. Kailan yung huling panahon ng iyong buhay na ikaw ay umiyak? O siguro hindi ka umiyak kasi macho ka, kung lalaki ka, hindi ka umiiyak, pero hindi naman maitatago na ikaw ay nanghihina. Kailan yung dry seasons mo? Yung mga panahon ba na nasubok ang iyong pananampalataya? Mga panahon na hindi mo alam ang plano ni Lord at parang walang nangyayari sa iyong mga ginagawa. Mga panahon ng pag-iyak. I-recall mo ang season sa iyong buhay kung saan halos ikaw ay magsabing, I give up, ayoko na. And then, that. But you decided to keep going on. Meron ba? Meron mga ganun ba? Lahat tayo may mga panahon ng joys and sorrows. Lahat tayo dumadalo tayo sa kasal. Masaya kapag may kasal, hindi po ba? Ang problema lang pag yung kasal ay pagkahaba-haba. Dumating ka ng alas 3, alas 9, magpapakain. Dumalo tayo sa dedication.
Alam nating lahat yan, ano? Di ba? Masaya yan. Umaten tayo sa mga birthdays. Umaten tayo sa debut ni MJ. Umaten tayo sa mga anniversaries. Masasayang okasyon. Pero hindi po ba? Nakikipaglibing ka rin. Dumadalaw ka rin sa ospital. Sinasalanta ka rin ng bagyo. Dumadaan ka rin sa kagipitan. Nakakaranas ka rin ng relational conflicts and financial conflicts. Walang exempted sa Valley of Baca. Pero isang bagay ang na-realize mo, hindi mo ipagpapalit yung mga panahon ng pagluha sapagkat kahit ganun kahirap yung naranasan mo, iyon ang ginamit ni Lord na instrumento para maranasan mo ang kanyang kalakasan. Naranasan mo ang sariwang pagpapala sa kalagitnaan ng kahinaan. Na-realize mo, hindi mo makikilala ang katapatan ng Diyos kung hindi ka dumaan sa Valley of Baca. Naririnig po ba ninyo? 2 Corinthians 12:10. That is why, sabi ni Paul, for Christ's sake, I delight in weaknesses, in insults, in hardships, in persecutions, in difficulties. For when I am weak, then I am strong. Kung ikaw ay dumadaan sa Valley of Baca ngayon, purihin mo ang Panginoon because you are about to experience the strength that comes from God. Paano natin mararanasan ang lakas ng Diyos sa mga panahong iyon? How can we turn the Valley of Baca into a Valley of Springs? Sabi ng psalmist, as they pass through it. Makinig. Kapag ang ating puso ay nakatuon sa paglalakbay ng may direksyon patungo sa Diyos, doon lamang natin masasaksihan kung papaano papasariwain ni Lord ang tuyong daan. When our journey turns to be difficult at nakaranas tayo ng kapaguran, naroon ang malaking tukso na lumihis sa tamang direksyon. Minsan yung puso natin nakatuon sa ibang bagay, hindi sa paglalakbay patungo sa Diyos. Kapag dumadaan tayo sa difficult seasons, kapag tinatawid natin ang Valley of Baca na parang walang katapusan, ano yung magpi-fuel sa'yo upang patuloy na tahakin ang tamang landas? Sabi ni Lord, I will be with you. Sasamahan ko kayo. Bago pinahayo ng Panginoon ang kanyang mga alagad, sabi niya, huwag muna kayong aalis. Hintayin niyo ang kaloob ng Ama. They gave them the Holy Spirit. Siya ang nagbibigay sa atin ng instinct, homing instinct. Alam natin na may deposito ng banal na spirito ang Panginoon sa atin. Alam natin whose we are. At alam natin ang direksyon ng ating paglalakbay. Alam mo na patungo ka sa Diyos. Alam mo na patungo ka sa langit. Alam mo na hindi ito ang permanente mong kalagayan. Alam mo na kahit hindi bumuti ang kalagayan ng Pilipinas at ng buhay na ito, alam mo isang araw iiwan mo ito at ang direksyon mo ay ang Panginoon. Alam mo ang bagay na yon. Kung ito ang pinakamahalaga sa iyo, walang dahilan para hindi mo makayanan lahat ng pwede mong maranasan dito sa buhay. But it requires your own determination to actively walk by faith and trust God and not yourself. Si Apostle Paul, naalala niyo yung tinig sa kanyang laman? Wala namang nakakaalam kung ano talaga to. Pero isa itong paulit-ulit na problemang bumabagabag sa kanya. Nagpapahina. 3 times, pinanalangin niya to. At bawat pagkakataon, sabi ni Lord sa kanya, ang kagandahang loob ko ay sapat sa iyo sapagkat lubusang nahahayag
ang aking kapangyarihan kapag ikaw ay mahina. 2 Corinthians 12:9. Kaya sabi ni Paul sa 2 Corinthians 12:10 to 11, from 9:10 to 11, kaya't buong galak kong ipagmamalaki ang aking kahinaan. How is that? Sino sa inyo ang proud sa kanyang kahinaan? Paul is not. Wala siyang insecurity na ipakita yung kanyang vulnerability. Na siya ay tao rin. Yes, siya ay ginagamit ng Panginoon. Yes, siya ay maraming achievements. Pero hindi niya doon hinuhugot ang kanyang kalakasan. Pinapakita niya ang kanyang sarili bilang isang pangkaraniwang tao din. Na ang lahat ng mga achievements niya, nagawa niya lang dahil sa Panginoon. At kagaya ng kanyang mga taong pinaglilingkuran, humuhugot din siya ng lakas sa Panginoon. Kaya ang sabi niya, I don't care kung ako ay nanghihina sapagkat talaga namang nararanasan ito. At sabi niya, pinagmamalaki ko ang aking mga kahinaan para manatili sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Alang-alang kay Kristo, ako ay may kasiyahan sa gitna ng mga kahinaan, pagkutya, kahirapan, pag-usig, kagipitan, sapagkat kapag ako ay mahina, doon ako nagiging malakas. Lahat ng mahina, say amen. So nakita mo na yung taong malakas ngayon. What do we learn from the experience? Essential yung Valley of Baca para manatili tayong dependent sa Diyos. Ngayon, yung pong pagtagal, yung matagal na karanasan, baka depende na yan. Nasa sa iyo na siguro yan. No? Minsan kasi, tumatagal, sapagkat may layunin. Hanggat ang layunin ay hindi na-accomplish, mananatili ito. Kaya kung ako sa'yo, alamin mo na, Lord, ano bang purpose mo dito? So essential ito para manatili tayong dependent sa Diyos. At sa sandaling nakadepende tayo at tumingin sa Diyos para sa lakas, na wala tayo, doon natin tunay na mararamdaman sa bawat himay-may ng ating laman, yung kanyang kapangyarihan. Kaya ang tanong ay hindi, bakit ako nandito sa Valley of Baca? Hindi yung, Lord, bakit ko nararanasan ito? Which is the tanong of every man who is hurting and woman. Lord, deserve ko ba to? Lord, faithful naman ako. Lord, ginagawa ko yung lahat, pero bakit ako? Ang tamang tanong po, hindi bakit ako, kundi Lord, ano ang gagawin ko habang nandito ako? If you want to operate your life, operate it from strength to strength. The strength that overcomes difficult seasons. Tapikin mo yung balikat ng katabi mo, sabi mo, pansamantala lang yan. Imaginein mo, gym yan, gym. Nasa gym ka. Habang tumatagal ka dyan, pinapawisan ka. Ang hirap kayang tapusin ng 12. Ang hirap yata ng sit-up. Ang hirap yata magpalaki ng dito, yung muscle dito sa leg. Kaya yung iba, ito na lang pinalalaki. Pero yung leg. So, nasa gym ka. Number 3, anong klaseng strength ito? It's not just a strength that starts with God. It's not just a strength that survives difficult seasons. It's also a strength that grows while you go. Psalm 84 verse 7, they go from strength to strength. Ayun, dito natin kinuha yung title. Till each appears before God in Zion. Sabihin mo nga, strength to strength. When you keep moving toward God, strength continues. And this strength even multiplies. Ang verse na ito ay nag-e-express ng isang progressive statement. Sabi dito sa Tagalog,
sila ay patuloy na lumalakas. Hindi, sila ay lumakas. Hindi. Ang sabi dito, sila ay patuloy na lumalakas. Anong ibig sabihin nito? Hindi nito sinasabi na malakas na sila bago maglakbay. Ang sinasabi dito, habang sila ay naglalakbay, doon sila lalong lumalakas. At ang lakas na ito ay nagmumultiply dahil malinaw yung direksyon na kanilang paglalakbay patungo sa Diyos. What is the point? Ibig sabihin, yung direksyon ng buhay ang nagdidikta ng kanilang lakas. Direction determines strength. Kaya kapag walang direksyon ng buhay, nakita niyo di ba, pawardi-wardi. Walang direksyon eh. Mga babaeng kadalagahan, tiyakin nyo na ang mga lalaking pagsasanglaan nyo ng inyong buhay may direksyon at may desisyon. Kapag tinanong mo, anong gagawin natin? Sasabihin sa'yo, ikaw bahala, patay ka dyan. Iwan mo na yan, tumakbo ka na mabilis. Isa po sa weakness yan ng pamilyang Pilipino. Maraming kabataang lalaki, lumalaki na walang disposisyon, walang desisyon, walang responsibilidad. Kasi ang malakas sa mga pamilya, babae, nanay eh. Mukha tayong may tatay, pero parang walang tatay. Kaya mga kalalakihan, be man enough. Amen. So, iba po kapag may alam mo yung direction mo. Tingnan mo yung dalawang nag-aaral. Yung isa, well-provided yung kanyang pag-aaral. Mayaman eh. So dahil mayaman siya, alam nga namang mangarap pa siyang yumaman. Yung isa mahirap. Pangarap niyang yumaman. Ito yung isang general example. Hindi dapat ang pangarap natin yumaman, ha, mga kapatid. Para lang maunawaan ng lahat. So, para sa isip niya, kapag hindi ako nakapag-aral, kapag hindi ako nakatapos, wala akong chance ng yumaman. Hindi ako makakakuha ng trabaho na malaki yung sweldo. O hindi uunlad yung pagkatao ko para maging capable ako na gumawa ng kayamanan. Ayokong mag-end up ang buhay ko na mahirap. Iba po ang paraan ng pag-aaral ng dalawang ito. Sapagkat may direksyon yung isa. Nakuha nyo? Iba kapag may direksyon. Sa buhay pamilya, dapat may direksyon din tayo. Mag-asawa, may direksyon ba yung pagsasama nyo mag-asawa? O nasanay na lang kayo na magkasama? Kaya hindi na sweet. Nabura na yung direksyon eh. So, iba po kapag may sa career path na tinatahak mo, may direksyon ba yan? O kahit ano na lang, kapag nauso to, ito. Pag nauso yon, ayon. Kung saan malaki sweldo, doon. Dapat may direksyon. Hindi kung ano yung uso, hindi kung ano yung nandyan. Susunggaban mo lang, susunggaban. Kalauna, makita mo, matanda ka na, and yet, naghahanap ka pa rin ng direksyon, 40 ka na, tatanungin mo, saan ba patungo itong buhay na to? Dapat, may direksyon, nagbibigay yan ng lakas. So, at dito ka patuloy na maglalakas, makakatanggap at makakaranas ng kalakasan. When your life is moving toward God, weariness turns into worship and your strength keeps increasing. Now, sa taong ito, 2026, at malapit na yung 2027, kalahati na lang, piliin mo yung direction ni Lord at ipahayag mo na ang iyong paglalakbay ay kakikitaan, hindi ng panghihina, kundi ng patuloy na paglakas. Patuloy na lumalakas. Kaya kahit nakakaranas ng pagod, amen, taas ang kamay ng mga pagod, lalakas ka. Kahit nasusugatan ka, taas ang kamay ng mga sugatan, masabi ng amen. Lalago ka.
Kahit dumating yung point na mabagal ka, taas ang kamay ng mga mabagal ng lumakad, uusad ka pa rin. Ito yung pangako ni Lord. Pwede bang samahan niyo ako sa pagbasa dito? Isaiah 40, 29 to 31. At basahin natin ito ng mahalakas. Everyone, ang mahihina't mga napapagod ay kanyang pinapalakas. Kahit na ang kabataan ay napapagod at nanlulupaypay, ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Lilipad silang tulad ng mga agila, sila'y tatakbo ngunit hindi mapapagod, sila'y lalakad ngunit hindi nangihina. Alam nyo, maganda dito, hindi lang to para sa mga kabataan. Sabi nga dito, kahit mga kabataan napapagod din eh. At parang yun ang nakikita ko. Mukhang ang mga mas pagod, mga kabataan. Pero sabi ni Lord, ikaw man ay kabataan, katandaan, babae, lalaki, anuman ang iyong kalagayan, kapag ikaw ay nagtitiwala kay Lord, tatakbo ka, hindi ka mapapagod. Lalakad ka, hindi ka manghihina. So wag mong hintayin na maramdaman yung lakas bago ka sumunod. Amen. Ang pagsunod mo mismo ang daan patungo sa kalakasan. Kaya kahit hirap humakbang, hakbang pa rin. Amen. Kaya kahit parang ayaw bumangon, bangon pa rin. Kapag parang ayaw pumasok, pasok pa rin. Amen. Conclusion. Tayo po ay hindi iniligtas at tinawag ni Lord para lang makaraos. Sana wag maging ang goal natin sa buhay ay ang makaraos. Ngayong araw, pinakita ni Lord sa atin at ang salita ng Diyos ang isang mas mataas na paraan kung papaano mamuhay. Live your life from strength to strength. Pwede, hindi sapat yung lakas mo. Pwede na hindi ka pa masyadong handa, hindi ka masyadong sigurado sa mga magaganap. Pero alam mo, ang lakas na kailangan mo ay available. Ito ay available mula kay Lord. Kung ang lakas mo ay galing kay Lord, kahit dumaan ka sa Valley of Baca, hindi ka titigil, magpapatuloy ka pa rin. Sabi mo sa katabi mo, Amen? Tatahakin mo pa rin ito with confidence. At habang dumadaan ka, ang tuyong lupa magiging bukal. Ang luha magiging patotoo. Ang pagod magiging pagsamba. At kapag tama ang direksyon mo, kapag yung presence ni Lord ay kasama mo, kapag determinado ang pananampalataya mo, yes, mapapagod ka, pero lalakas ka. Masasaktan, pero lalago. Medyo babagal, pero paabante pa rin ang movement mo. You will go from strength to strength until you reach your God-ordained destination. And together, let us make this declaration. Hindi ko alam kung nalagay, pero listen to this and make it your own declaration. I will no longer allow fear to affect how I live. Instead, I will live my life from the position of strength. Strength that I draw from God. Strength that overcomes difficult seasons. And strength that multiplies as I keep moving towards His direction. Tayo po tayong lahat. Di ko alam kung ano yung present na kalagayan ng bawat isa. Only God knows and only you know. Subalit sa oras na ito, I believe nagsalita si Lord sa iyo, nakatanggap ka ng mensahe mula sa Kanya, mensahe ng kalakasan, at mensahe ng pagpapahayag that even if you are in
season of your life where you tend to say, I give up, I quit, I'm tired, ay merong available na kalakasan ng Panginoon at hindi ka nasa maling kalagayan. Sapagkat gaya ng narinig natin, napaka-significant sa ating buhay ang mga panahon ng kahirapan. Panahon na mahirap mag-isip, mahirap humakbang, mahirap gumalaw, mahirap kumilos, mahirap magplano, mahirap umasa, mahirap ang lahat. Pero may dahilan pala ang lahat ng iyon. Ito pala ay test season upang ma-assess natin, una, kung saan ba talaga nanggagaling ang ating kalakasan. Ikalawa, upang ma-realize natin na walang anumang source ng kahinaan o panghihina o pagkapagod o kabiguan ang pwedeng makapagpatumba sa iyo. Sapagkat sabi ni Lord, the moment na makita mo at aminin mo na ikaw ay mahina, yun yung moment nakikilalanin mo kung sino ang iyong lakas. At kailangan mo ng kanyang lakas. Sa oras na ito, lumapit tayo sa Kanya. Idulog mo sa Kanya yung iyong personal na kalagayan. Idulog mo sa Kanya yung iyong sitwasyon. At hingin mo yung Kanyang kalakasan. Kung papaano niya ito ibibigay sa iyo, hindi ko alam. Paano mo ito matatanggap, hindi ko alam. But you need to make that decision today. That Lord, You are my strength. You are my shield. When I am weak, I will trust in you. When I'm in tears, I will hope in you. All the saints and angels bow before your throne. All the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing, You're worthy of it all. You're worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. All the saints and angels bow before your throne. All the elders cast Their crowns before the Lamb of God and sing, You're worthy of it all. You're worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Kung ikaw ay umaamin na kailangan mo ng kalakasan ngayon, nangihina ka, taas mo yung kamay sa Panginoon while your eyes are closed. Gawin nating gesture ito, yung pagtaas ng kamay na sinasabing, Lord, inaamin ko buong buo, hindi ko talaga kaya yung buhay kung wala ka. Iba ang magiging desisyon ko kung wala ka. Iba ang gagawin ko kung wala ka, Panginoon.
Iba ang magiging takbo ng buhay ko kung wala ka. At kung ikaw, habang nakataas ang kamay mo, parang doon ka na dinadala. Doon sa mga desisyong palayo sa Diyos. Desisyon na hindi pabor sa kalooban ng Panginoon. At ang nag-ooperate na sa'yo, ang kumokontrol na sa'yo, ay hindi ang kalakasan ng Diyos at kundi yung kahinaan mo. Doon na nanggagaling ang iyong mga ipasya. Habang nakataas ang kamay mo, alalahanin mo, ito yung kalooban ng Diyos. Ito yung kaloob ng Diyos sa iyo na kalakasan. Ito ay kalakasang mula sa Kanya. 100% galing sa Kanya. At dahil dito, ito'y kalakasang hindi ka bibiguin. Ang kalakasang ito ay kalakasang kaya kang itawid sa mahirap na kinalalagyan mo ngayon. Believe. Believe. Walang imposible sa Kanya, walang mahirap sa Kanya. Kahit wala kang makitang solusyon, yung kalakasang kaloob ni Lord sa iyo, itatawid ka nito. At ang kalakasang ito ay mararanasan mo lamang sa sandaling ikaw ay humakbang. Hindi kapag tumigil ka, hindi kapag sinabi mong ayaw mo na, kundi kahit para mabigat ang iyong paa, tuwing hahakbang ka, mararamdaman mo, mararanasan mo, matatanggap mo yung kalakasang iyan. Ito yung sabi ng salita ng Diyos. You go from strength to strength. So ngayon, alam mo na kung ano yung kailangan mo. Alam mo na kung saan ito manggagaling. Alam mo na kung anong idudulot nito sa iyo. So sa oras na ito, ikaw at ang Panginoon, lumapit ka sa Kanya at hilingin mo yung kalakasan na ito. Sige, lumapit ka sa Panginoon, dumalangin ka sa Kanya. Ikaw ang dumulog sa Kanya. Hayaan mo na siya magkaloob na ito sa iyo. Personally, mag-minister siya sa iyo sa oras na ito. Hallelujah. 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 Night and day, let incense arise. Day and night and day, let incense arise. Day and night and day. Day and night and day, let incense arise. Day and night and day. Night and day, let incense arise. Day and night and day. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Panginoon, nananalig ako, naniniwala ako na ang mga panalangin na inusal ng bawat isa ay naging isang masamyong hain sa iyo. Ang pagkilala ng kahinaan at paghingi ng iyong kalakasan. Hindi mo sila bibiguin, Panginoon. Ipagkakalob mo ito sa bawat isa. Salamat po sapagkat ikaw ay Diyos na palaging tumutugon. Diyos na palaging naririyan. Ano man ang sitwasyon, ano man ang panahon. You will bring healing. You will provide strength, Lord. And you will even perform miracles.
to those situations that require your miracles, oh God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Aming ipinagkakatiwala sa iyo ang lahat ng sitwasyon, problema, kalagayan, pangarap, desire ng aming puso. Salamat po sa iyong kalakasan. In Jesus' name. At tamang-tama ngayong araw ay ating gaganapin yung communion. That may I invite our brothers and sisters who are in charge of our communion today dito sa harap. This is how the Lord provided His strength sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. He so loved us that He gave His Son. At nung naparito ang Panginoon, sabi niya, "Come to me, and I will give you rest." Ngayon, alalahanin natin yung ginawa ng Panginoon. Pila kayo sa harap ko, kayo ng tinapay, kuha ng saro, tapos bumalik sa upuan. At mamaya sabay-sabay tayong kakain at iinom. Where Jesus bled and died for me. I see His wounds, His hands, His feet. My Savior on that cursed into and drenched in tears. Habang kumukuha ka ng tinapay at saro o nakapila ka, sabi ni Lord, alalahanin natin siya. Joseph's tomb, the entrance So inaalala natin sealed by heavy stone. yung lahat ng hirap na kanyang dinanas Messiah still on the way to Calvary. He was beaten, he was flogged, he was humiliated, praise the name of dinuraan, the Lord. ininsulto, lahat na. Oh, praise His name forever. Kawawang-kawawa yung hitsura niya. Puno ng dugo, sugat, pasa ng krus. Sing your praise. At pagdating doon sa Calvary, he was nailed. Mukhang kahabag-habag. Mukhang mahina. At mukhang nagtatagumpay ang kaaway sa pagkakataong iyon. Break of dawn. But that weakest point Trampled death. Where of Jesus while he was on this earth the became the strength natin. So yung mukhang talo, mukhang bigo, mukhang hindi tagumpay, yun ang ginamit ng Panginoon. What a picture Jesus is painting in our minds, in our imagination. Na sa kalagayan mo, sige, bigo ang tingin mo sa sarili mo. Bigo sa mga naranasan. forevermore. Habang inaalala natin ito, alalahanin mo kung paanong pinagtagumpayan ng Panginoon. Hindi lang ang pasakit, kundi maging ang kamatayan. He was nailed to the cross. He died. He was buried. But on the third day, He rose again. At hindi na nagkaroon pa ng kapangyarihan sa Kanya buhat noon ng kamatayan. Ano ba ang pupwedeng kaaway ng ating buhay para sabihin natin hindi natin makakaya? That is why nang sabihin niyang naparito siya para bigyan tayo ng buhay. Hindi buhay na nakakapagod. Hindi buhay na puno ng pagdurusa. Ang sabi ng Bible,
buhay na ganap at kasiyasiya sa pamamagitan niya. So sa oras na ito, habang ating inaalala ang ginawa sa atin ng Panginoon, habang ating inaalala ang kanyang mga itinuro na walang alipin na higit pa kaysa kanyang Panginoon. Kaya kung ang mismo kanyang Panginoon ay nakaranas ng mga mahihirap na kalagayan, hindi malayo ng kanyang mga alipin ay gayon. Subalit, salamat sa Diyos sapagkat ang ating Panginoon ay Panginoon ng pagtatagumpay. Panginoon ng kalakasan, Panginoon ng buhay, at siya ang Panginoon ng buhay na walang hanggan. Sa oras na ito, hawak mo yung tinapay, hawak mo yung saro bilang simbolo ng ipinuhunan ng Panginoon upang ikaw ay hindi maging isang bigo, upang makamit mo ang tunay na kalakasan. Upang ikaw ay maging tagapagmana ng kanyang mga ipinangako. Hindi lang sa buhay na ito, kundi sa buhay sa kapila. Gawin natin ito bilang pag-alaala sa Kanya. Aming dakilang Diyos, nagpapasalamat po kami sa pagkakataong ito ng pag-alala sa kamatayan at muling pagkabuhay ang Kanyang pag-akyat sa langit at ang Kanyang pangakong muli siyang babalik. Panginoong Jesus, ito po ang nagbibigay sa amin ng direksyon. Ito po ang source, ito po ang direksyon ng aming paglalakbay. Ang makapiling ka, magpawalang hanggan. At ganapin ang iyong kalooban sa buhay namin sa mundong ito. Ayon sa iyong pagkatawag, ayon sa inyong layunin, habang kami nandirito pa sa mundong ito. Inaamin namin na sa gitna ng pagtupad ng iyong kalooban, nakakaranas kami ng lahat ng kahirapan. Subalit salamat po sapagkat sa panahon ito ng pag-alala, ay naaalala din namin kung papaanong ikaw ay nagdusa ng higit at higit pang mga kahirapan, alang-alang na matubos mo kami. Sa oras na ito, muli naming inihahandog ang aming buhay sa iyo. Inaamin namin kami ay mahina, subalit ikaw ay malakas. Inaamin namin hindi namin kaya ang buhay, subalit dahil sa iyo makakayanan namin ito at mapagtatagumpayan namin ito. Panginoong Jesus, amin po muling ikinukumit ang aming buhay sa iyo. Salamat po sa kaligtasan na idinulot mo sa amin. Salamat po, Panginoon, sa kahabagan na ipinaranas mo kahit hindi kami karapat-dapat. At salamat sa bagong buhay na taglay namin ngayon. Tulungan mo kami na mag-reflect sa buhay na ito. Ang uri ng buhay na ninanais mo para sa mga taong iyong iniligtas. Mga taong nagtatagumpay, mga taong nananatiling malakas, at mga taong nagsisilbing patotoo sa mga taong nangangailangan din ng kaligtasan. Purihin ka sa umagang ito. Binabalik namin sa iyo ang lahat ng kaluwalhatian, pasasalamat. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Sabay-sabay po natin kanin ng tinapay. Inuman po natin ang saro. Oh, praise the name of the Lord God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord, our God. Once again, everyone. Oh, praise the name of the
ang kaligtasan sa pamamagitan ng kanyang anak at ang pakikipisan ng Santong Espiritu ay sumainyo nawa mula ngayon, bukas at magpakailanpaman. Sa Kanya ang lahat ng kalwalhatian at karangalan. And everyone say, Amen. Offering ano yun, solemn yun eh. I offer my life. Good day po sa ating lahat. It's time na po for our tithes and offering. Ang pagbibigay natin is not just about obligation, but an expression of our gratitude and trust kay Lord. Tulad ng sinasabi sa Psalm 84, we go from strength to strength as we continue to draw near to Him. Makikita natin ang larawan ng isang mananampalatayang naglalakbay patungo sa presensya ng Diyos. Isang paglalakbay na hindi madali, ngunit puno ng pag-asa. Sinasabi roon na sila ay lumalakad mula sa lakas hanggang sa lakas habang papalapit sa Diyos. Ibig sabihin, habang tayo ay nananatili sa Kanya, patuloy niya tayong pinapalakas. Sa usapin ng ikapo at handog, ito rin ang ating espiritual na paglalakbay. Hindi palaging madali ang pagbigay, lalo na kung may kakulangan o pinagdaraanan. Ngunit, tulad ng manlalakbay sa awit, ang ating pagbibigay ay isang hakbang ng pananampalataya. Sa bawat pag-aalay natin, ipinapakita natin na ang Diyos ang ating pinagmumulan at sapat sa lahat ng pangangailangan. May bahagi sa kabanata na nagsasabi kahit ang tuyong lambak ay nagiging bukal ng pagpapala. Ganito rin ang nangyayari sa ating buhay. Kapag pinili nating magbigay kahit sa gitna ng kakulangan, ginagawang daan ng Diyos ang ating katapatan upang dumaloy ang kanyang biyaya, hindi man agad makita, ngunit tiyak ang Diyos ang kumikilos. Ang from strength to strength ay paalala na ang lakas natin ay hindi nagmumula sa dami ng ating pera, kundi sa lalim ng ating pagtitiwala. Sa bawat ikapo at handog, tayo ay lumalago mula sa pag-aalinlangan tungo sa pagtitiwala, mula sa takot tungo sa pananampalataya. Kaya ang pagbibigay ay hindi lang obligasyon, ito ay isang paglalakbay papalapit sa Diyos. At ang bawat hakbang ng pagsunod, dinadala niya tayo mula sa lakas hanggang sa masigit pang lakas. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa lahat ng biyayang patuloy niyong ibinibigay sa amin, sa aming buhay, kalusugan at kabuhayan. Ngayon po ay ibinabalik namin sa inyo ang aming tithes and offering bilang simpleng pasasalamat at pagkilala na ang lahat ay nagmumula sa inyo. Bless this gift, Lord, upang magamit ito sa pagpapalaganap ng inyong mga salita. Turuan niyo po kaming maging faithful at cheerful givers, hindi lang sa aming handog, kundi pati sa aming oras, lakas at pagmamahal sa kapwa. Patuloy po ninyo kaming gabayan sa tamang paggamit ng aming natatanggap na mga biyaya at palakasin ang aming pananampalataya sa inyo sa bawat araw. In the mighty name of Jesus, Amen. So let's give joyfully and faithfully, believing that the Lord will continue to bless and strengthen us. Sa pagbibigay po, dadaan po tayo sa magkabilang gilid at pabalik po tayo dito sa gitna. Thank you po and God bless everyone. The past, things yet unseen, we're laying down before you, oh Lord. All of my days, all of your pain, the joy and the pain, I'm making them yours. Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. Lord, I offer my praise to you, lifting my praise to you. As
thy pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Ayan, amen. Dadako naman po tayo sa ating announcements today. So, bago po ang ating announcement,